Mapagpalang araw mga kapatid sa pananampalataya. Welcome po sa ating programang Pagninilay. Episode 11 na po tayo mga kapatid sa pananampalataya. Tayo po ngayon ay araw po ng Huwebes, June 5, 2025 na po mga kapanalig. At subaybayan po natin muli ang ating programang Pagninilay dito lamang po sa Facebook page ng Jesus the Divine Mercy Methodist Church. Ako pa rin po si Pastor Sherwin ng Rojas Mission. At ito ang programang Pagninilay. Mga kapatid sa pananampalatayang Kristiyano, samahan ninyo kami sa programang Pagninilay. At kung bago lang kayo sa Facebook page na ito, paki-like and paki-share na sa inyong mga kaibigan upang ang salita ng Diyos, salita ng buhay, ay ating maipalaganap sa buong sandaigdigan. Pagninilay, samahan si Pastor Sherwin sa programang Pagninilay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Juan, Kabanata 6, talata 44 hanggang 51, na ganito po ang sinasabi. Noong mga panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Walang makakalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin, at ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw." Nasusulat sa aklat ng mga propeta. At silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilaw. Gayon may namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkain ibibigay ko sa inyo ay kabubuhay ng sanlibutan, ay aking laman. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Mga kapatid sa pananampalataya, tayo po muli nasa episode 10 na po ng ating programang Pagninilay. At patuloy nating pinapasalamatan ang ating pong mga sponsors, benefactors, and donors upang may pagpatuloy po natin ang ating programang ito. Sa Ebanghelyo na ating pong narinig, muling ipinahayag ni Jesus na siya ang tinapay ng buhay. Walang makakalapit sa Kanya maliban akayin ng Ama. Tanging yaong handang tanggapin siyang kumain ng Kanyang laman, sumampalataya at tumanggap ng Eucharistia ang magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ito po ang patunay, mga kapatid sa pananampalataya, na tayo ay patuloy na tinatawagan ng Diyos. Na tayo ay makakalapit lamang sa Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Therefore, if we are trying to deny Jesus, we are denying the Father. Kaya marapat lamang, mga kapatid sa pananampalataya, na bilang isang Kristiyano, tayo po ay magkaroon ng sentrong pamumuhay natin sa buhay na ganap dyan sa ating Panginoong Jesucristo. Napakahalaga na kahit tayo ay mayroong mga pagsubok, mga pinagdadaanan sa buhay, ay patuloy nating ilapit ang ating mga sarili, ang ating problema, ang ating mga bagabag araw-araw sa ating Panginoon. Dahil wala at hindi tayo makakalapit sa Ama kung hindi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Ebanghelyo ay nagbibigay liwanag sa mahalagang papel ng paghahanap, pagtuturo at pagtanggap sa plano ng Diyos para sa kaligtasan. Malinaw, mga kapatid sa pananampalataya, na sinasabi ni Jesus sa atin ngayon na walang makakalapit sa akin malibang dalhin siya ng Ama na nagsugo sa akin. Ito'y paanyaya sa atin, mga kapatid sa pananampalataya, na tayo
Bilang mga Kristiyano, kilalanin ang biyaya ng Diyos na kumikilos sa puso ng tao upang hanapin siya. Gayun din naman, sa kwento ng bahagi ng ating banal na kasulatan, makikita natin na kung paano si Kristo ang naging kaparaanan upang maligtas ang sanlibutan. Bilang iglesia, tayo ay tinawag na maging mga alagad, hindi lang sa misyon na ito, kundi sa buong sansinukob. Si Kristo, pinakilala na niya ang kanyang sarili na tinapay ng buhay. Ang ibig sabihin ng tinapay ng buhay ay hindi para sa mga piling tao lamang. Ito ay handog ni Jesus sa lahat, ngunit kinakailangan ng ating tugon, ang pagtanggap, ang pagbukas ng puso, at ibahagi ito sa mga nagnanais na lumapit sa Kanya. Nawa mga kapatid, sa pananampalataya, sa ating pong maikling pagninilay sa oras na ito, patuloy naman nating naranasan ang presensya ng Diyos sa buhay natin, na bilang isang mananampalataya, tayo po ay pinapaalahanan, mga kapatid, na maging isang ganap na Kristiyano. Paano ba tayo maging ganap na Kristiyano kung tayo po ay walang oras sa Kanyang salita? Wala tayong oras upang purihin siya. Wala tayong oras para sambahin siya, dakilain siya. Kaya marapat lamang mga kapatid sa pananampalataya na ilagak natin ang ating mga sarili sa ating Panginoong Hesukristo na siyang pong laging umaakay sa atin. Hindi man natin laging naramdaman ang kanyang presensya, pero remember always, brothers and sisters in Christ Jesus, that when we feel emptiness, there is God. When we feel nothing, there is God. When we feel that we are useless, there is God. Merong Panginoon na gumagabay sa atin. Hindi lang natin talaga, kumbaga hindi natin na-recognize that the presence of God is always there. Laging nandyan yung presensya ng Diyos sa buhay natin. Kaya tayo po bilang isang Kristiyano, anuman pong reliyon, denomination na meron tayo, patuloy pa rin nating ipalaganap yung kabutihan. Huwag nating hayaan na tayo ay makasakit ng damdamin ng bawat isa, dahil ang isang totoong Kristiyano ay nagmamahalan. Ang totoong Kristiyano ay nagpapatawad. Ang totoong Kristiyano ay handang tumanggap ng kamalian at handang magbago para sa kaibubuti ng kanyang sarili. Kaya mga kapatid, sa Ebanghelyo natin ngayon, na sinasabi ng ating Panginoon na walang makakalapit sa akin malibang dalhin siya ng Amang nagsugo sa akin. Ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya, ito isang hamon sa atin na huwag nating hayaan na tayo po ay kainin ng mundong ito, bagkus hayaan po natin ang ating sarili na laging nasa piling ng ating Panginoong Hesukristo. Gabayan nawa tayo ng ating Panginoon sa patuloy nating paglalakbay sa misyong ito. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihang Diyos, nagpapasalamat po kami sa oras na ito sa patuloy na paggabay mo sa amin, sa patuloy na pag-ingat mo sa amin. Lord, iligtas mo kami sa lahat ng kapahamakan, iligtas mo kami sa lahat ng karamdaman, maging sa lahat ng mga pagsubok, Panginoon. Ingatan mo ang bawat isa sa amin at patuloy mong ingatan ang buhay na meron kami. Na patuloy namin inaalay sa iyo, Panginoon. Patuloy namin nilalapit sa iyo ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid sa pananampalataya, maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Pagninilay. Salamat din po. Na patuloy din po akong humihingi sa inyo ng panalangin. Dahil ang ating po minsan lupang pangangatawan ay merong panghihina, merong karamdaman. Kaya patuloy po tayong manalangin para sa bawat isa at patuloy po nating iparanas ang presensya ng Diyos sa buhay ng bawat Kristiyano. Pagpalain nawa tayo at ang ating misyon. Muli, lubos ang aking pasasalamat sa lahat po na mag-share at magbahagi. Sana po ay patuloy po kayong manood ng ating mga video. Maraming salamat at pagpalain po tayo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo ngayon at magpakailanman.